Nagbanta ang Hezbollah na muling papinitin ang Hilaga ngayong gabi. Patuloy tinatarget ng Israel ang sentro ng pamunuan ng Iran at ang bilang ng digmaan ay nakakagulat kahit sa amin na araw-araw sumusubaybay sa mga detalye. Magandang araw, ako si Ari. Salamat sa lahat ng nagpadala ng mensahe at nagtanong kung okay lang kami. Salamat sa kataas-taasan, ayos kami. Hindi ako nakapag-record dahil sa personal na dahilan at sa totoo, napakakomplikado ng sitwasyon dito sa Israel. Narito ang update para sa ika-18 araw ng digmaan na may nakakabahalang balita dahil sa nagdaang oras ay 3 seryosong pangyayari ang sabay-sabay na naganap. May isang konkretong babala tungkol sa posibleng malaking pag-atake mula sa Lebanon at sabay mula sa Iran na yung gabi rin. May bagong pag-atake ang Israel sa mga pangunahing personalidad ng rehimeng Iranian at ulat na makakatulong maintindihan ang lawak ng digmaan hanggang ngayon. At gusto ko talagang magsimula tayo doon sa mga konkretong datos dahil minsan sa dami ng balita ay nawawala ang tunay na sukat ng nangyayari. Pakiusap, bigyang pansin ang datos na ito. Ang Israel hanggang ngayon ay umatake na sa 9,000 at 300 target sa Iran, hindi pa kasama ang mga inatake ng Estados Unidos. Pinag-uusapan ang 45 piling eliminasyon, 14 na matataas na opisyal ng Iran ang napatay at 1,348 Iranian ang namatay. Sa panig ng Israel, malaki rin ang naging epekto. 57,097 57,000 limang alarma o sirena 400 at 80 pagpapakawala mula sa Iran, 700 at 7 pagpapakawala mula sa Lebanon, 3,500 sibilyan ang inilikas, 11 ang namatay at 3,000 sugatan. At kung palalawakin pa natin ang pagtingin sa buong reyon, ipinapakita rin ng talaan ang 13 base military ng Estados Unidos na inatake, 776 na misil na pinakawalan ng Iran, 2,100 at 76 na drone at 13 sundalong Amerikano ang namatay. Sa mga numerong ito pa lang, malinaw na hindi ito simpleng paglalalang, kundi isang malawakang digmaan sa rehiyon, matagal at may iba't ibang antas na sabay-sabay na nangyayari. At iyan ang konteksto. Ngayon na dumating tayo sa ika-18 araw dito na tayo papasok sa mga pinakabagong pangyayari. Nagbabala ngayong araw ang mga puwersa ng depensa ng Israel tungkol sa posibilidad ng isang malaking pag-atake, isang malawakang pag-atake gamit ang mga rocket mula sa Hezbollah ngayong gabi. Pinalakas ng grupong terorista ang kanilang paghahanda nitong mga oras. Dapat nating maunawaan na ang pagmamanman ng Israel sa buong hilagang bahagi ng bansa sa hangganan ng Lebanon ay talagang isinasagawa araw at gabi, 24 na oras bawat araw. Pangunahing nakatuon ang pag-atake sa Hilaga, ngunit posible ring may koordinadong pag-atake kasama ang Iran para maabot ang sentrong bahagi ng bansa. Kagaya ng dati, ilang araw na ang lumipas mula ng halos 200 missile ang pinakawala ng Hezbollah mula sa Lebanon at ng Iran sa isang gabi ng magkasanib na pag-atake. Dito sa Israel, kapag ang militar ay naglabas ng ganitong babala, hindi nila ito ginagawa para lang sa laro. Ginagawa nila ito dahil may nakikita ang intel na mga konkretong galaw. Sa katunayan, sa pagkakataong ito ay nagpasya silang bigyan ng babala ang lipunan ng maaga dahil noong nakaraan ay hindi nila ito ginawa at nagdulot iyon ng mga chismis, pagkabahala at syempre matinding kalituhan. Ngayon, napakalinaw ng mensahe ngayong araw, higit na pagiging bukas at higit na paghahanda. Siyempre, kailangan nating isaalang-alang na ang digmaan ay pabago-bago, maaring hindi umatake, maaring walang mangyari, kaya hindi natin pwedeng isiping ngayon na peke ang inilabas na pahayag. Totoo ang usapin, talagang totoo at napakahalaga pa. Kaya hindi tayo naglalagay ng limitasyon at mas mainam na ipaalam ito sa lipunan. Ang Northern Command ay nagtatrabaho para pigilan ang mga pag-atake gamit ang pambobomba mula sa impapawid niyon mismo habang nire-record ko ito at pag-atake sa lupa, pagmamanman sa mga lider ng Hezbollah at iba pang aksyong hindi pa inilalantad sa publiko. Magkakaroon tayo ng update bukas o sa mga susunod na araw. Nagsimula na rin magbabala ang lokal na awtoridad sa mga tao. Mula kahapon sa Mate, napag-usapan pa nga ang posibleng oras kung kailan magsisimula ang pag-atake at hiniling sa mga residente na manatili malapit sa mga silungan at sundan ng mabuti ang mga tagubilin ng Homefront Command. Naglabas na rin ng anunsyo ang mga alkalde sa hilagang bahagi ng bansa.
Pinag-uusapan ng oras mula mga alas 7 hanggang alas 10 ng gabi na siyang lokal na oras ng paglabas ng video. Narito ang isang mahalagang pagsusuri. Sa Israel, naniniwala sila na itinuring ng Hezbollah na matagumpay ang huling paglala ng tensyon. Hindi dahil nakapagdulot ito ng matinding pinsala, kundi dahil nagawa nitong magdulot ng kaba at panatilihing alerto ang malaking bahagi ng bansa sa bawat alarma. Dahil dito, maaring ulit-ulitin nila ang ganitong pattern kada ilang araw. Hindi kinakailangang baguhin ang takbo ng digmaan sa isang gabi, kundi para pahinain ang loob ng populasyon at panatilihin ang tuloy-tuloy na pakiramdam ng banta na tinatawag nating psikolohikal na digmaan. Kasabay nito, pinaalala ng hukbong sandatahan na mahigit 500 miyembro ng Hezbollah ang namatay mula nang magsimula ang kasalukuyang labanan. May mahalagang detalye ring ibinunyag sa huling pag-atake ng Hezbollah. Nagpakawala sila ng 220 rocket at drone laban sa Israel. Ngunit napigilan ng puwersa ng Israel ang halos 2/3 ng mga planong pagpapakawala. Bago ito mangyari, sa oras ng paghahanda ng pagpapaputok, tinarget na nila ang mga operatiba, launcher at lugar ng pagpapaputok. Sa halos 200 rocket na tunay na pinakawalan, 2 lang ang tumama na nagdulot ng pinsala at bahagyang sugat at lahat ng drone ay na-intercept. Ibig sabihin nito na nananatiling tunay na bantang Hezbollah syempre. Pero pinipigilan din ng Israel ang pagsasagawa ng kanilang mga operasyon bago pa man mangyari ang pinsala. Iyan ang isa sa mga susi sa sitwasyon ngayon. Ang digmaang ito ay hindi lang tumutugon sa pag-atake, kundi sinusubukan ding pigilan ito bago mangyari. Dapat ninyong malaman na sa Israel araw-araw may mga pag-atake at tumutunog ang alarma sa iba't ibang lugar. Bago ako magsimula, gusto kong ibahagi ang kwento ng botelyang ito na labis akong namangha at dapat ninyong malaman. Ang botelyang ito ay may dalang isang hindi kapani-paniwalang kwento na ngayon lang narinig. Nasa loob nito ang lupa mula sa Temple Mount sa Jerusalem na sinagip ng mga arkeologo matapos libu-libong taon ng kasaysayan itong maitapon bilang durog na bato. Ito ang pagkakataon natin na pigilan ang kasaysayan na maglaho. Simula ng taon na may personal na koneksyon sa Jerusalem. I-click ang link sa bio or iscan ang code para sa espesyal na alok. Maging araw man o gabi, talagang napakahirap ng 2 linggong ito para sa amin. Mula nang pumasok ang Hezbollah sa digmaan, araw-araw at gabi-gabi na silang umaatake. Sa politika at estratehiya, naglabas ng mensahe si Netanyahu, punong ministro ng Israel, na may tunong ganap na digmaan. Ayon kay Netanyahu, kumikilos ang Israel sa Iran sa pamamagitan ng eroplano at drone upang pahinain ang rehimen at bigyan ng pagkakataon ang mga Iranian na pabagsakin ito. Tiniyak din niya na matagal siya nakipag-usap kay Pangulong Trump tungkol sa kooperasyon ng puwersang panghimpapawid at pandagat at patuloy na tutulong ang Israel sa mga kaalyadong Amerikano sa hindi direktang pag-atake at direktang aksyon. Nagbanggit pa siya ng isang bagay na kapansin-pansin, marami pang sorpresa at ang digmaan ay ilalaban ng may talino. Habang naghahanda ang Home Front Command ng Israel, nagpatuloy ang hukbong panghimpapawid sa pag-atake sa Hezbollah sa Lebanon. Iniulat na inatake ang punong tanggapan ng organisasyon sa Beirut, bukod pa sa iba pang mga himpilan na tinamaan noong gabi sa kabisera ng Lebanon. Nasira rin ang 3 plataporma ng rocket sa Bekaa Valley kung saan nagpapaputok ang mga terorista papuntang Israel. At bukod pa rito, tinamaan din ang mga karagdagang launcher at mga imbakan ng bala na nakalaan sa nang gamitin sa mga pag-atake laban sa mga puwersang Israeli at sa mga sibilyan. Ibig sabihin nito, hindi tinitingnan ng Israel ang Hezbollah bilang bantalang sa hangganan, kundi bilang direktang ekstensyon ng Iranian Axis. Dahil dito, inaatake nila hindi lang ang mga nakapagpaputok na kundi, pati na rin ang infrastruktura na pwedeng magsuporta ng bagong bugso ng putok sa mga susunod na araw. Ngayon, kung lilipat tayo sa panig ng Iran, dito nagiging mas komplikado pa ang mga balita ngayong araw. Una, nakumpirma ang pagpatay kay Gholam Serra Soleimani na siyang naging komandante ng unit ng Basij sa nakaraang 6 na taon. Sa pamumuno niya, pinangunahan ng Basij ang mga pangunahing panunupil sa Iran gamit ang matinding karahasan, malawakang pag-aresto at puwersa laban sa mga nagpoprotesta. Ipaliwanag natin ito ng mabilis at simple. Ang Basij ay hindi maliit na puwersa, kundi isa sa pinakakinatatakutang estruktura ng rehimen.
Sangay ito ng revolusyonaryong gwardya na nilika bilang milisyang bayan para ipagtanggol ang Rebolusyong Islamiko. Pero kalaunan, naging isang brutal na kasangkapan ito ng panloob na kontrol. May presensya ito sa mga universidad, paaralan, pabrika at mga opisina ng gobyerno. Tinatayang may ilang daang libong aktibong miyembro ito at halos 1 milyong reserbista. Sa ibang salita, hindi lang ito nang aapi, nagmamanman, nanunuot at nagdidisiplina. Kaya kapag tinarget ng Israel ang pamunuan ng Basij, hindi lang sila nag-aalis ng leader militar, kundi tinatamaan din ang isa sa mga aparatong gamit ng rehimen para takutin at kontrolin ang lipunang Iranian. Ang pangalawang malaking dagok ay kay Ali Larijani. Ayon sa impormasyong inilabas, nagsagawa ang Air Force kagabi ng isang tumpak na pag-atake sa puso ng Tehran na ginabayan ng military intelligence at espesyal na kakayahan sa operasyon na nagresulta sa pagkawala ni Larijani. Individuo del régimen iraní. Sa loob ng maraming taon, si Larijani ay isa sa mga pinakamatagal at pinakamataas na ranggo sa loob ng pamunuan ng Iran at napakalapit kay Ali Khamenei na ngayon ay napatay na. Pagkatapos ng pagkawala ni Khamenei, pinagtibay niya ang kanyang posisyon bilang de facto leader ng rehimen at pangunahing arkitekto ng digmaan laban sa Israel at ibang bansa sa rehiyon. Bukod dito, hindi lang siya konektado sa koordinasyong pampulitika militar at internasyonal na aktibidad ng rehimen, kundi pati sa pagsupil ng mga protesta sa Iran. Kaya't ang pagkawala niya ay hindi simpleng balita. Sa mahigit 100 matataas na lider pampulitika at militar ng Iran na sinasabing napatay na, ito marahil ang isa sa pinakamahalagang pagkawala para sa katatagan ng sistema. Kahit ngayon, naalala na may nakalaan na gantimpala mula sa Estados Unidos na $10 milyong para sa kanyang ulo. At sa lahat ng ito, hindi lang ingay ang hanap ng Israel, kundi sinusubukan nitong alisin sa rehimen ang malalaking bahagi ng estruktura ng pamumuno. Pero kailangan nating aminin, kahit malakas ang atake ng Israel, hindi agad babagsak ang Iran bukas o sa isang linggo. Dapat nating maunawaan na matagal nang naghahanda ang Iran para sa giyera ng paubusan na tututo mula sa kampanya ng Estados Unidos sa Iraq, Afghanistan at Balkans. Kaya ikinalat nila ang pamunuan, mga misil at infrastrukturang nuklear sa iba't ibang lugar. Ang iba ay malalim sa ilalim ng lupa. Ang ideya talaga ay bumuo ng isang desentralisadong estruktura para magpatuloy pa rin ang sistema kahit tamaan ang pinakamataas na liderato ng militar at politika. Eksaktong ito ang nasasaksihan natin sa mismong sandaling ito. Iyan ang nagpapaliwanag kung bakit, sa kabila ng napakaraming pag-atake laban sa mga target ng militar at matataas na opisyal, patuloy pa rin gumagana at tumutugon ang Iran. May sariling otonomiya ang mga lider sa reyon at dahil dito, nagagawang magpatuloy ang sistema kahit na ang sentro ay nasa ilalim ng matinding presyon. Ngayon, ang mismong desentralisasyon na yan ay may mga panganib din para sa Iran. Kapag maraming lokal na komandante ang malaya magpasya, tumataas ang tsansa ng maling kalkulasyon at magulong paglala ng sitwasyon. Bukod pa rito, tumaya ang Iran sa malalaking bilang ng mga misil at drone na medyo mura upang ma-overwhelm ang depensa at gawing mas mahal ang tugon ng kalaban. Ayon sa mga opisyal ng Israel, kahit ganon, nagpatuloy siya sa laban dahil sa modelong yun pero hindi siya nailigtas mula sa matinding pinsala. Sabi ng mga opisyal ng Israel, mahalaga raw na hindi lang ito usapin ng ilang linggo. Isa itong matagalang kampanya para pahinain ang tinatawag na mga sentro ng lakas ng rehimen ng Iran. Ibig sabihin, ang kanilang mga sistema ng misil, industriyang militar, pasilidad nuklear at estratehikong infrastruktura. Sabi ng marami, hindi ba tatapusin ng Estados Unidos at Israel ang Iran? At syempre, kailangan nating maintindihan ang dinamika kung paano gumagana ang mga digmaan at kung paano gumagana ang isang bansa at ang estruktura tulad ng sa rehimeng Iran. At hindi tayo nag-uusap tungkol sa isang maliit na bansa, pinag-uusapan natin ang isang napakalaking bansa na, gaya ng sinabi ko kanina, ay matagal nang naghahanda para sa sandaling ito sa loob ng mga dekada. Walang nag-aakala o naniniwala na matatapos ang digmaang ito sa 2 o 3 gabi lang. Ang pinag-uusapan dito ay isang matagalang pag-ubos ng lakas na maaaring tumagal ng mga linggo o kahit buwan. At sa gitna ng lahat ng ito, lumitaw din ang larangan ng propaganda, ang fake news.
Kumakalat ang material mula sa ahensyang Iranian na Al-Mashari na mali nagsasabing nga patay na ng Iran ang ilang matataas na lider ng Israel. Kabilang dito ang direktor ng Mossad, ang ministro ng Pambansang Seguridad, ang commander ng Air Force, ang hepe ng Internal Directorate ng Military Intelligence, ang hepe ng Shin Bet at pati na rin si Netanyahu. Sa video sa screen, makikita ninyo kung paano nila ipinapakita ang mga ito na may X na parang napatay na. Lahat ng ito ay peke. Wala ni isa sa mga leader na Israeli na ito ang namatay. At ito ay nangyari matapos mabunyag na peke rin ang balitang napatay si Netanyahu. Isang pekeng balita na mabilis na kumalat at naging usap-usapan ng marami sa loob ng ilang araw na nagdulot ng samut-saring espekulasyon. Ano ang ipinapakita nito? Kailangan ng rehimen mag-imbento ng peking digmaan para mapanatili ang kanilang naratibo sa loob ng bansa at sa reyon. Tandaan na maraming bansang Arabo, pati na rin ang mismong Iran, kung saan ang mga social media at sa pangkalahatan ang internet ay mahigpit na kontrolado, binabantayan at mahigpit na nire-regulate. Dahil dito, limitado ang pagkalat ng impormasyon mula sa kanluran. Ang punto, kapag di nila kayang ipakita ang tunay na tagumpay, nag-iimbento sila ng mga tagumpay at mga nasawi at pinipilit ibenta ang imeng tagumpay na di naman tugma sa totoong nangyari. Sa mga social media ring ito, kung makakapasok ka, ano ang matatagpuan mo? Ang paliparan ng Tel Aviv ay ganap na wasak, mga eroplano sa runway ay wasak, ang opisina ng Shin Bet ay ganap na wasak, ang opisina ng Mossad na sinasabing hindi umiiral ay wasak din. Sa madaling sabi, ang mga larawang ibinabahagi ng rehimeng Iran sa social media ay para palakasin ang loob nila. Dahil bahagi lang ito ng buong kampanya ng fake news sa media na ginagastusan din nila ng napakalaking pera. Mahalagang tandaan na hindi lahat ay nangyayari sa himpapawid o lagusan. Nangyayari rin ito sa isipan ng mga tao, sa pananaw, sa propaganda at sa kakayahan ng bawat panig na ipilit ang sarili nilang kwento. Kaya gusto kong mag-iwan ng tanong para sa komento. Ano sa tingin ninyo ang mas mabigat na yon sa digmaang ito? Ang larangang militar o ang larangang psikolohikal? Ipaalam ninyo sa akin ang inyong opinyon dito sa mga komento. Sige, tuloy tayo dahil may mga larawang ibinahagi. At anong kumpirmasyon? Kamakailan binuwag ng Israel ang punong himpilan ng hukbong pandagat ng Revolutionary Guard na ginagamit ng mga opisyal para pamahalaan ng operasyon at isulong ang teroristang gawaing pandagat. Mahalaga ito dahil ang sangay pandagat ng Revolutionary Guard ay sangkot sa pag-atake sa mga sibilyang barko at pagdadala ng armas sa dagat sa mga kaalyadong grupong terorista. At sa gitna ng lahat ng kaguluhan na yon sa Strait of Hormuz, ibig sabihin, hindi lang ito administratibong estruktura kundi bahagi rin ng pagpapalawak ng impluwensya ng Iran sa reyon. At kung hindi pa sapat yon, kumalat din ang ulat na hindi bababa sa 300 miyembro ng milisyang Basij ang namatay sa sunod-sunod na pag-atake sa gabi sa loob mismo ng Iran. Hindi opisyal na kinumpirma ng Israel ang bilang mula sa Iran International, kaya dapat nating linawin ito. Kung mapapatunayan ito, masasabi nating matinding dagok ito sa operatibong kakayahan ng isang mahalagang panloob na kasangkapan ng rehimen. Ayon sa ulat, tinama ng mga pag-atake ang maraming command at logistics center, kabilang ang mga pasilidad na may dandaang sasakyang gamit sa pagmamanman at pagsupil ng protesta. Sa madaling salita, hindi lang ito magiging isang simbolikong dagok, kundi isang konkretong pinsala sa makinarya ng panloob na kontrol ng rehimen. Kung pagsasamahin ang lahat ng nangyari, malinaw ang sitwasyon. Nagbanta ang Hezbollah ng tensyosong gabi mula Lebanon habang tuloy ang pag-atake ng Israel sa kanilang infrastruktura at liderato sa Beirut at Bekaa. Tinatamaan sa Iran ang mga makapangyarihang personalidad tulad ni Ali Larijani at mga pinuno ng Basij. Pinupunan ng rehimen ang pagkalugi nila gamit ang matinding propaganda. Ang tanong ngayon ay, hindi na lang kung sino ang mas malakas tumama, kundi kung sino ang mas matibay, kung sino ang mas mahusay magpanatili ng kakayahan sa pamumuno at kung sino ang makakapagpanatili ng kanilang kwento sa harap ng sarili nilang mamamayan at sa buong reyon. Ang impression ko habang pinapanood ko ang lahat ng ito mula rito ay ngayong ika-18 araw ay may malinaw na konklusyon. Hindi pa agad talo ang Iran, pero tinatamaan na ito sa mga lalong masiselang bahagi. Kayang maminsala pa rin ang Hezbollah, pero kapalit nito ay napakataas na halaga.
Kumikilos ang Israel gamit ang lohika ng tuloy-tuloy na presyon. Alam nilang maaari pa itong magtagal. Abangan ang mga mangyayari ngayong gabi dahil kung matuloy ang malaking pag-atake mula Lebanon na inaasahan ng Israel, maaaring magsimula ang susunod na kabanata ng digmaan sa ilang oras. Salamat sa pagsama, mag-subscribe po kayo sa channel. Huwag po kayong umalis nang hindi ibinabahagi ang video na ito at hindi nag-iiwan ng like. Kita-kits po tayo.